Patay ang isang lalaki matapos siyang pagsasaksakin sa Pasong Tamo, Quezon City kanina pong madaling araw. Ang biktima nakaupo lang daw sa tricycle nang atakihin ng suspect. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Rumisponde ang mga taga-barangay sa bahaging ito ng Barangay Pasong Tamo, Quezon City pasado alas 2 sa madaling araw kanina. Isinugod sa ospital ang lalaking biktima ng pananaksak, pero idineklara siya deno na rival. Nagtamo ang 38 anyos sa biktima ng saksak sa kaliwang balikat. Kwento ng isang residente, nakarinig na lang siya na may humihingi ng tulong. May kumakatok sa may gate namin, humihingi ng tulong, sabi may siyak sa araw. Tapos yun, pagbaba ko, nakita ko, humihingi pa yung tao, pero nakabulagdaan na nakadapa. Ngayon, ginawa ko, tumingin ako dahil akala ko mahabol ko pa yung tao sa baksak. Pero unfortunately, wala ako nakitang tao. Agad daw niya itong pinagbigay alam sa kanilang purok leader. Bali may tumawag lang sa akin sa bahay na may anong araw sinaksak dyan. Kaya tumawag na rin ako ng barangay para ma-respondihan. Sa investigasyon ng QCPD, lumalabas na nakaupo ang biktima sa tricycle ng lapitan ng salarin. Nakalakad pa raw ng ilang metro ang biktima bago bumulagta. Nakuha ng soko ang kutsilyo na ginamit sa krimen na naiwan sa lugar. Inimisigahan pa ang posibleng motibo sa pananaksak. Inaalam din kung nahagip ng mga CCTV camera ang insidente para matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit walang bagyo o low pressure area, nananatiling maulan ang panahon sa ilang bahagi ng Mimaropa Region. Ang Sofronio Española sa Palawan, sinalanta ng baha sa gitna ng pag-uulan. Agad namang inilikas ang 75 pamilya sa tulong ng Philippine Marines. Kaliwat kanan din at malalalim ang baha sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro. Abot tuhod po hanggang dibdib ang tubig. Ilan ay hindi ho na madaanan ng mga motorista at residente. Ayon sa Pag-asa, shear line, hanging amihan at easterlies ang nagpapaulan sa Mimaropa Region. Ngayong Martes, bahagyang humina ang shear line pero dapat pa rin maghanda sa maulang panahon. Ayon sa Pag-asa, umiira lang amihan sa buong Luzon habang easterlies naman sa Visayas at Mindanao. Asahan po ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Uulanin din ang ilan pang bahagi ng bansa base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy rain sa ilang lugar kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila. Bantay bulkan po tayo, 2 beses po nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon kahapon. Tumagal ng mahigit 1 oras ang isa sa mga yan ayon sa PHIVOX. Umabot po sa 200 metro ang taas ng plume o usok na tinangay pa kanluran. Bukod dyan, 15 beses din nagka-volcanic earthquake sa Bulkang Kanlaon, kabilang po ang 4 na volcanic tremors. Indikasyon talaga ang mga yan na pananatili po sa alert level 3 o magmatic unrest ng bulkan. Posible pa rin po ang biglaan at malakas na pagputok kaya pinag-iingat ang mga residente sa paligid ng bulkan. "118 days na lang, election 2025 na. Habang papalapit ang botohan, umakyat na sa 31 ang nahuling lumabag sa gun ban. Batay sa datos ng National Election Monitoring Action Center o NEMAC ng PNP, 26 dito ang sibilyan. 3 naman ang security guard, 1 ang appointed government official at 1 sundalo na naka-off duty. Sa kabuuan, may 80 armas na ang nasabat ng pulisya. Paalala po, umiira lang gun ban ngayong election period hanggang June 12. Sabi ng COMELEC, pwede lang magdala ng baril habang election period ang mga kabilang sa gun ban exemption. Kabilang na ang on-duty na pulis at sundalo at ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Pero kailangan pa rin mag-apply para sa exemption sa COMELEC website hanggang May 28. At ngayon pong election period, uso ang mga checkpoint. Paano ba malalaman kung lehitimong police checkpoint ang mga yan? Sabi po ng PNP, dapat nakapwesto ito sa maliwanag o well-lit na lugar. 30 metro bago ito, dapat may karatulang nagsasabing checkpoint ahead. Sa mismong checkpoint, dapat makikita ang pangalan at mga contact number ng commissioned police officer, pati na ang mga election officer sa lugar. Sa pag-iinspeksyon, hindi raw dapat tutukan ng flashlight sa mata o mukha ang mga sakay ng sasakyan. Inoobserbahan din
ang pagmamanman ng plain view. Ibig sabihin, hindi kailangang bumaba ng mga motorista at kailangang sakay mula sa sasakyan. Maaari lamang nilang ibaba ang bintana at buksan ang ilaw sa loob ng sasakyan. Patitigilin at pababain lang sila kapag may nakitang baril o may nakagapo sa loob ng sasakyan. Paalala po ng PNP, dapat naka-uniforme ang pulis na nagbabantay sa checkpoint. Pwede rin mag-record ng video ang pulis sa kanilang pag-iinspeksyon gamit ang kanilang body-worn cameras o alternate recording devices. Pwede rin kuhanan ng nakasakay sa sasakyan ang pag-iinspeksyon sa kanila ng pulisya. May mga nagtatanong, pwede po bang kuhanan ng mga nakasakay sa sasakyan yung habang po sila ini-inspeksyon? Wala naman pong problema po yun kung sa tingin nila ay mas magiging ligtas po sila sa pagdaan po doon. Good news naman tayo sa mga customer ng Meralco. May bawas singil po sa kuryente ngayong Enero. Halos 22 centavos ang bawas sa kada kilowatt hour. Sa mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt hours kada buwan, halos 44 pesos ang mababawas sa inyong electricity bill. Sabi po ng Meralco, may bawas singil dahil bumaba ang generation charge o singil ng power producer. Bumaba rin ang presyo sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil sa mas mababang demand sa kuryente ngayong mas malamig ang panahon. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang 2 bahay sa Barangay 569 sa Sampaloc, Maynila. Batay sa investigasyon, nagsimula ang sunog pasado alas 6 ng umaga. 6 na pamilya ang apektado. Idineklarang fire out ang sunog pasado alas 7 ng umaga. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. 12 bahay naman ang natupok sa sunog sa Barangay Babagdos sa Lapu-Lapu, Cebu. Ayon sa mga bumbero, mabilis na kumarat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay sa lugar. Batay sa investigasyon, walang tao sa bahay kung saan sumiklab ang sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy, isa sa mga tinitingnan ng problema sa kuryente. May impormasyon din ng Bureau of Fire Protection na may nakaimbak umanong mga paputok sa isa sa mga nasunog na bahay. Tinatayang nasa mahigit 250,000 pesos ang halaga ng pinsala. Walang naiulat na sugatan sa sunog. Pinagbabaklas ng Quezon City LGU ang posters ng ilang political aspirants na nakasabit sa mga kawad ng kuryente. Bawal kasi sa lungsod ang paglalagay ng campaign material sa mga poste ng kuryente at pampublikong pasilidad. May ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Connie, ipinagpatuloy ng Quezon City Public Order and Safety o QCDPOS ang offline baklas operation sa ilang lugar sa lungsod. Ito'y ang pagtatanggal ng mga poster at tarpaulin ng ilang mga aspirante para sa eleksyon 2025. Partikular na inikutan ngayong araw ng mga tauhan ng QCDPOS ay ang kahaba ng Corregidor Street, Bago Bantay, Quezon City. Dito tumambad sa mga miyembro ng QCDPOS ang mga poster ng mga aspirante sa lokal na posisyon na nakasabit sa kable ng kuryente. Lahat ng kanilang madaanan ay pinagtatanggal at dadalhin ng mga ito sa Manila Seedling Bank. Ang ibang pwedeng i-recycle at gagawing bag, habang ang iba naman ay tuluyan ng itinatapon. Ayon kay Ariel Bautista, team leader ng grupo, simula pa noong bago magpasko ay inumpisa na nila ang pagbabaklas. Ito dahil sa mayroong ordinansa ng lungsod kung saan ipinagbabawal ang paglalagay ng mga campaign poster at material sa mga poste ng kuryente, pampublikong pasilidad gaya ng street lights, traffic lights, signal posts, tulay at mga overpass. Sakali naman na mayroong mga residente na gustong magreklamo o matanggal ang mga poster o tarpaulin ng mga aspirante sa maling lugar, mangyaring tumawag sa QC Hotline 122 para maisagawa ang offline baklas sa inyong lugar. Connie? Maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Luzon mula sa GMA Regional TV, pinasok po ng magnanakaw ang isang simbahan sa Mabalacat, Pampanga. Chris, ano-ano ba yung mga natangay ng kawatan? Connie, nakuha ng sospek ang perang donasyon at ilang gamit, kabilang ang mismong kalis ng simbahan. Na-recover din sa kanya ang nawawalang korona ng patron ng Santo Niño. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.
Sa CCTV footage, makikita ang pagpasok ng isang lalaki sa Our Lady of Grace Parish sa Mabalacat, Pampanga. Tila nangangalakal siya ng mga sagradong kagamitan sa loob. Inakyat pa niya ang mesa sa altar. Ipinost yan mismo sa social media ng simbahan. Ayon sa post, nawawala ang korona ng patron ng Santo Niño. Batay sa investigasyon, sapilitang pumasok ang suspect. Tumalon siya doon sa side steel gate ng simbahan. Tapos pagpasok niya doon sa side steel gate, binuksan niya yung wooden door, yung sinasabi ko nga malaking pinto. Doon siya napag-gain ng entry. Nadiskubre ring nakakalat ang iba pang gamit ng simbahan tulad ng media equipment, corona at areola ng Our Lady of Grace at ang tres potensya ng Santo Cristo del Perdon. Nalimas din daw ang pera sa donation box. Naaresto na ang suspect at na-recover mula sa kanyang nawawalang korona. Ang chalice naman daw, ginamit ng suspect bilang basong pangtagay sa alak. Ang sabi niya, kaya daw niya kinuha yun, inutusan daw siya ni Mama Mary. Tinatanong siya, inutusan daw siya ni Mama Mary, tapos pinadadala na daw niya yon sa Angeles. Marami rin daw record ng pagnanakaw ang suspect at kilalang gumagamit ng iligal na droga. Nahaharap ang suspect sa patong-patong na reklamo. Hulikam naman sa Lawag, Ilocos Norte ang panloloob ng umano'y magnanakaw. Sa video, makikita ang tila acrobatic stunt ng suspect mula sa butas sa harap ng tindahan. Ayon sa may-ari ng tindahan, natangay ng suspect ang mga mamahaling gadget, sigarilyo at 3,000 pisong cash. May naiwan ding helmet sa harap ng tindahan na hinihinalang gamit ng suspect. Nai-report na sa barangay at pulis ang insidente. Hindi rin nila mamukhaan ang suspect. Napag-alaman ding pang-4 na beses na nanakawan ng tindahan. Patuloy ang investigasyon. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa Siniloan, Laguna ang isang lalaki dahil sa pagbebenta naman ng iligal na droga. Nakuha mula sa sospek ang ilang supot at pakete ng hinihinalang shabu. Nabawi rin sa kanya ang ginamit na pera sa buy-bust operation. Ayon sa sospek, napilitan siyang muling magbenta at maging courier para makaipon para sa kanyang kinakailangang operasyon dahil sa sakit. Nakakulong na ang sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mas marami at mas malaking laban. Yan ang dapat abangan sa dambuhalang comeback sa GMA Prime ng adventure serye na Lolong Bayani ng Bayan. Nagbabalik si Kapuso Prime action hero Ruro Madrid bilang Lolong. Kasama pa rin ang kanyang mighty sidekick na si Dakila. Present ang cast ng Season 2 sa kanilang Grand Media Day kahapon. Kasama syempre ang love interest ni Lolong na si Elsie, played by Shaira Diaz. Pati ang mga batikang aktor na sina John Arcilia, Jean Garcia, Martin Del Rosario, Paul Salas, Rocco Nacino, Rochelle Pangilinan, Noni Buencamino, Leo Martinez, Nikki Valdez at marami pang iba. All out din ang support ng Kapuso bosses gaya nina GMA Public Affairs Vice President Arlene Carnay at GMA Public Affairs Assistant Vice President Noel Cuana. Mga mare at pare, sabay-sabay nating subaybayan ang panibagong yugto sa buhay ni Lolong simula January 20. Dito sa panibagong yugto ng Lolong, mas magiging malaki yung magiging laban ni Lolong. Before, parang nasa 12, 14 lang yata yung main cast. Pero ngayon, I guess parang umabot na kami 50 plus. Doon sa mga years na nawala kami, kailangan namin ipakita yung maturity ng bawat characters. Nakakatuwa kasi hindi kinalimutan din ng writer na i-include yon yung growth ng mga characters namin. Dumalo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Pasig City Regional Trial Court kahapon para sa inihain nilang petisyon na makapagpiyansa sa kasong qualified human trafficking. Hindi pa nagdedesisyon ang korte dahil isa sa ilalim pa sa cross-examination sa Huwebes ang testigo ng prosekusyon na si alias Amanda. Handa naman daw rito ang nasabing testigo na dumaan na rin sa direct examination kahapon ayon sa kanyang mga abogado. Non-bailable offense po ang kasong qualified human trafficking. Ibig sabihin, hindi pwedeng magpiyansa pero umaasa pa rin daw ang kampo ni Kibuloy na didinggin ang kanilang petisyon. Dati nang itinanggi ni Kibuloy ang akusasyong human trafficking.
Nagtipon-tipon ng halos 2 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa kanilang National Rally for Peace kahapon. Sabi ng INC, wala itong halong politika kundi pagsuporta sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Narito po ang aking report. Halos wala nang maaninag na lupa sa dami ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtipon-tipon sa Quirino Grandstand. Bitbit nila mga tarpaulin at placard na nananawagan ng pagkakaisa at kapayapaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay nakikipag-isa sa pamamahala sa layuning magkaisa ang sambayan ng Pilipino po at maging payapa po ang ating bansa. Ang pagtitipon ay tinawag nilang National Rally for Peace na ayon sa pamunuan ng INC ay suporta sa di pagsang-ayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At kung may naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan? Sa isang mensahe, nagpasalamat ang Vice Presidente. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Nagtagal hanggang alas 6 ng gabi ang pagtitipon alinsunod sa kanilang ipinangako. Sa tala ng pulisya, mahigit 1.5 milyon na miyembro ng INC ang dumalo. Dahil sa pagtitipon, may mga isinarang kalsada sa Maynila. 5,000 pulis mula NCRPO at Region 3 at 4 ang idineploy. Yung mismong Iglesia ni Cristo ay may mga marshals po natin sa katauhan po ng mga iskan. And nakikita naman natin na sila na mismo ang nangangalaga doon sa pag-entrance, sa exit ng mga tao. Sila rin ang tumutulong doon sa parking at saka yung traffic rerouting. May mga volunteer emergency medical personnel din at libreng pamigay ng mga tubig at pagkain. Ang INC ang ikatlong pinakamalaking religious denomination sa bansa na may 2.8 milyong miyembro. Sinasabing isa ito sa may impluwensyang grupo kapag eleksyon sa Pilipinas ang pinag-uusapan dahil sa block voting umano ng grupo at pag-endorso ng mga susuportahang kandidato. Bukod sa Quirino Grandstand, nasa 15,000 miyembro rin ng INC ang nagtipon sa Iloilo City. Sa Bacolod City hanggang 70,000 rin ang nakiisa mula sa iba't ibang lugar sa Negros Island. Nagtipon din ang mga miyembro ng INC sa Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, tinatayang nasa 300,000 hanggang 500,000 ang nakiisa sa rally. Sa Cagayan de Oro City, hindi naman napigilan ng ulan ang mahigit 20,000 miyembro ng INC na makiisa sa National Rally for Peace. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinumpirma ng Prosecutor General ng Department of Justice na tapos na ang investigasyon ng NBI kaugnay sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at House Speaker noong Nobyembre. Magpapadala pa raw ng mga prosecutor ang DOJ sa NBI para suriin ang mga nakarat nilang ebidensya. Depende pa raw ito kung makapagbibigay na sila ng rekomendasyon para sa susunod na hakbang o ibabalik ang mga ebidensya sa NBI para pagtibayin pa ang kaso. Kapag natapos na ang pagsusuri, pwede na raw nilang simulan ang preliminary investigation. Mga kapuso, ramdam nyo na bang lumalamig ang panahon, lalo na sa madaling araw? Dahil yan po sa amihan na ayon sa Pag-asa ay may mas lalamig pa sa mga susunod na araw. Balitang hatid ni Nico Wahe. Suspect, mga nilalamig kahit tapos na ang Pasko. Mga taga Northern Luzon yan na ine-enjoy ang malamig na temperatura pagpasok ng bagong taon. At ang talagang suspect na nagdadala ng malamig na simoy ng hangin, Northeast Monsoon o hanging amihan na medyo na late ng araw ayon sa Pag-asa.
Yung mga past years po natin, usually malamig po natin panahon last week ng December or early January po natin. So nga lang po, nagkaroon po tayo ng sunod-sunod na bagyo. Kung maaalala po natin, nag-umpisa po ito kay Christine hanggang sa naging sa huli po si Pipito. Kaya po sa term po natin, nausog po yung northeast monsoon po season po natin. Kaya ngayon pa lang po tayo nakakaranas ng malamig na panahon. Ayon sa Pag-asa, 13 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperaturang naitala nila sa bandang Benguet nito lang January 7. Sa Baguio City, 13.8 degrees Celsius naman ang pinakamalamig na temperaturang naitala ngayong January. At ayon sa Pag-asa, lalamig pa yan lalo sa mga susunod na araw dahil mas lalakas ang bugso ng hanging amihan. Inaasahan po natin possible po sa mga susunod na araw makapagtala din po tayo ng single digit na temperatura. Usually po kasi past amihan season natin nakakapagtala tayo ng mga 9, 8, 7. So hindi po natin tinatanggal yung posibilidad na makaranas po ulit tayo. Kung bababa raw ng 3 to 4 degrees Celsius, dito na mararanasan ang pagkakaroon ng andap o yung pagyeyelo sa matataas na lugar. Hanggang Marso bago magtag-init, mararanasan ang malamig na panahon. Bababa rin naman daw ang amihan sa bandang Visayas, kung hindi ngayong linggo ay sa susunod na linggo. Siyempre kahit enjoy sa malamig na panahon ng ilan, ay kailangan pa rin mag-ingat para makaiwas sa sakit. Usually yung mga acute upper respiratory tract infection yung mga nakukuha natin, no? Kasi malamig, no? Kasi andyan yung sipon, andyan yung ubo, no? So minsan din kasi nagkakaroon tayo ng mga sore throat. Posible rin daw tumaas ang blood pressure pag malamig ang panahon. Kasi syempre, mas nagtatry din yung katawan natin, no? Syempre, yung parang namumuo din yung mga ating mga cholesterol din dyan, no? Kaya hindi din masyado maganda yung circulation. Kaya mabuti raw na magsuot palagi ng panlamig para maprotektahan ang ating katawan. Uminom din daw ng tubig. Syempre, kung may kayakap, mas mainam din daw. Valid naman talaga yan na kailangan gawin. Kasi syempre, once kasi yung body heat natin, no, pwede kasi ito makatulong din dun sa taglamig. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, malakas na nga ang amihan at umiiral ngayon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado nito ang buong Luzon. Easterlies naman ang umiiral sa Visayas at Mindanao. Dahil sa amihan, maalon at delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga dagat sakop ng Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, Isabela at sa ilang baybay ng Aurora, Quezon, Bicol Region, Northern at Eastern Samar. Kanina po umaga, naitala sa Baguio City ang 15.4 degrees Celsius na minimum temperature, habang 23.6 degrees Celsius naman sa Quezon City. Ang 13 degrees Celsius na naitala sa La Trinidad Benguet nitong January 6 ang itinuturing na pinakamababang temperatura sa bansa ngayong amihan season ayon po sa Pag-asa. 22 degrees Celsius naman dito sa Metro Manila, kaya ilabas po ang mga panangga sa lamig tulad ng jacket, kumot o makapal na damit para iwas po tayo sa sakit. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula GMA Regional TV. Nagbatuhan at naghabulan ang dalawang grupo ng kabataan sa Cebu City sa gitna ng selebrasyon ng sinulog doon. Sara, anong dahilan ng rumble? Rafi alitan pagkatapos ng kani-kanilang group performance ang ugat umano ng gulo. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Maririnig sa video ang sigaw ng isang babae na umaawat sa gulo ng mga grupo ng kabataan sa Cebu City. Maya-maya pa, nagtalunan na mula sa isang truck ang mga sakay nito. Nagbatuhan at naghabulan ang masangkot na lalaki. Hindi na inabutan ng mga pulis ang gulo sa lugar. Pero napag-alamang ang mga sangkot ay propsmen mula sa dalawang contingents na kasali sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Nagsimula umano ang alitan sa loob pa lang ng Cebu City Sports Center kung saan magkasunod na nag-perform ang dalawang contingents. Ipapatawag ng mga otoridad ang dalawang grupong sangkot. Sabi ng mga otoridad, isolated ang nasabing insidente. Nagpupumilit umabante ang kutsing yan na nasita ng Davao City Transport and Traffic Management Office. Makikita na inahaharang na ng enforcer ang kanyang sarili para pigilan ang driver ng kutse. Iisyuhan sana ng ticket ang driver dahil nag-illegal turn sa Torres Street. Bago nito ay hinabol na siya ng enforcer sakay ng motorsiklo.
Nadaplisan daw ang motorsiklo ng enforcer at nagtamo siya ng minor injury. Nagpa-blatter na ang enforcer sa Traffic Enforcement Unit ng Davao City Police Office at nakapag-medical exam na. Desidido siyang maghain ng reklamo laban sa driver. Nanatay coordination ma'am with the Land Transportation Office para masumunan o matagalang sabina ang kaning registered owner sa sedan ma'am. Actually ma'am, ang enforcer na injury ma'am no, injury rato ang CTTMO enforcer, and then they're planning to ma'am, kayang registration sa yung driver's license po, driver sa sedan. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang naturang driver. Sa kuha ng CCTV sa harap ng isang establishmento sa Gatislao, San Sebastian Street sa downtown area ng Bacolod City, makikita ang isang babaeng nakatayo. Maya-maya pa, isang lalaki ang biglang natumba sa tabi ng babae. Ang lalaki sa video, tindero ng sigarilyo at kape sa lugar. Ayon sa pulisya, natumba siya matapos paluin ng kahoy sa ulo ng suspect na isa umanong barker ng mga pampasaherong sasakyan. Before na natabo ang insidente, ay gamay na sila nga hindi pa itinanay regarding na sigara sa papark ka. Nasapot ang kainit na sa suspechado, naglabot sila sa munang asa, naglabot sila ng punto, pag-ining na lang po sa niya yung ato na biktima. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian din ng buhay dahil sa tinamong traumatic head injury. Patuloy na hinahanap ng pulisya ang nakatakas na suspect. Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Polumulok, South Cotabato, natagpo ang inabandona sa damuhan ng isang bagong silang na sanggol. May nakakagat pa raw ng langgam ang sanggol nang makita sa Barangay Cannery site. Nakasapin lamang ng sako ang sanggol na nakakabit pa raw ang pusod o umbilical cord. Dinala siya ng mga residente sa ospital doon at ngayon nasa mabuti ng kalagayan. Inaalam pa ng otoridad kung sino ang nag-iwan sa sanggol. Nag-overheat ang BRP Teresa Magbanwa na nagtataboy sa tinaguriang monster ship ng China Coast Guard na namataan malapit sa Bajo de Masinloc at Zambales. Balik muna ito sa pantalan at mapapalitan ng BRP Gabriela Silang. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Namataan ng China Coast Guard 5901 sa layong 66.69 nautical miles sa Pundakit, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, paikot-ikot ang tinaguriang monster ship malapit sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal at sa coastline ng Zambales. Bago ito, napalayunan ng BRP Teresa Magbanwa ang monster ship, pero nagkaabirya ang barko ng PCG. BRP Teresa Magbanwa experienced overheating of its auxiliary engines. That's why it returned to the port of Bataan. That is primarily the reason kung bakit ang China Coast Guard was able to once again come near at a distance of 67 nautical miles. Papalit sa BRP Teresa Magbanwa ang BRP Gabriela Silang, pero mas maliit ang barkong ito at nasa kalahati lang ng haba ng monster ship ng China. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa na rin ng maritime patrol ang aircraft ng PCG na may kakayanan magpadala ng radio challenge sa China Coast Guard vessel. Coast Guard, CD5901, this is BRP Cabra. Please leave this area immediately. Over. Nitong January 5 pa nire-radio challenge ng BRP Cabra ng PCG ang monster ship na nooy mahigit 50 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Pero mahigit isang linggo na, hindi pa rin umaalis ang monster ship. Nitong January 10, nire-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa ang mga barko ng China na namataan 70 to 80 nautical miles mula Zambales. China Coast Guard vessel 3304. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Sa isang punto, nag-deploy ang China ng helicopter ng kanilang People's Liberation Army Navy.
Bagay na tinawag na provocative o mapanghamon ng National Maritime Council. Mariin nilang tinutulan ng patuloy na illegal presence ng mga barko ng China na pinalalala raw ang tensyon. Taliwas din daw ito sa Freedom of Navigation, Innocent Passage, Maritime Zone Act ng Pilipinas, United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 arbitral ruling. Hinikayat nito ang China na irespeto ang batas ng Pilipinas at utusan ng mga barko nito na tigilan ang paglabag sa ating EEZ. Naghain raw ng diplomatic protest ang Pilipinas. Sa trilateral meeting ng Pilipinas, Amerika at Japan, pinuri ni outgoing US President Joe Biden si Pangulong Bongbong Marcos sa paghawak nito sa anyay agresibong mga hakbang ng China. Batay sa press release ng Presidential Communications Office, umaasa si Biden na itutuloy ng papalit sa kanyang si US President-elect Donald Trump ang pagtutulungan ng Pilipinas, Amerika at Japan sa maritime security at iba pang issue. Muli namang pag-iit ng China na kaayon sa batas at makatwiran ng pagpapatrol ng China Coast Guard sa lugar. Hinimok nila ang Pilipinas na tigilan ng malisyosong mga akusasyon. Dagdag nila, may legal na pundasyon ng kanilang sovereign rights sa South China Sea. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sagot naman ng Philippine Coast Guard sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry, hindi kailanman pumapanig sa international law ang iligal na presensya ng China sa exclusive economic zone, hindi lamang ng Pilipinas, kundi pati na rin ng Vietnam, Malaysia at Indonesia. Anila, walang sapat na historical at legal evidence ang China kaugnay rito. Kaya lang daw mas tumatapang ang China na bumuo ng kanilang sariling interpretasyon ng batas ay dahil sa paglago ng kanilang ekonomiya at militar. Malinaw daw na naniniwala ang China na pwede umano silang mambuli ng mga mas maliliit na bansa at hindi sumunod sa batas dahil sa kanilang kakayahan at estado sa international community. Posible raw na magdulot ng mas malalang tensyon at issue ang ganitong gawain ng China. Pumalo na sa 24 ang nasawi sa nagpapatuloy pa ring mga wildfire sa Los Angeles, California sa Amerika. Sa tulong ng DNA test, aalamin pa ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Patuloy pa rin po ang pagkilos ng mga otoridad doon para makontrol ang mga wildfire. Lalo't ayon sa mga otoridad, inaasahang lalakas muli ang hangin na posibleng magpasiklab pa sa mga apoy at magpakalat lalo ng sunog. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Philippine Consul General sa Los Angeles na si Adelio Angelito Cruz, mula sa 150 kahapon, umakyat na sa 171 ang mga Pinoy na naapektuhan ng mga wildfire. Nasa maayos naman daw silang kalagayan at nananatili sa iba't ibang evacuation centers. Pagtitiyak ng konsulado, tutulungan nila kahit pa ang mga Pilipinong out of status. Pinapaalam po namin sa ating mga kababayan, huwag po silang kabahan kung sila po ay out of status. May mga natatakot daw po kasi na lumapit sa konsulado. Pero kami po ay nandito para tumulong anuman po ang inyong status. Ang importante po ay kayong matulungan po. Mula sa mga masakit sa mata, mga sala sa labat na kawad, maaliwalas na ang kilalang heritage site sa Iloilo City matapos pagtatanggali ng mga kable. Plano rin daw ayusin ng LGU ang spaghetti wires sa iba pang bahagi ng lungsod. Balitang hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Nakalaylay at nagkabuhol-buhol na wires sa mga poste. Ito ang ilang taong sitwasyon sa Calle Real sa Iloilo City. Ilang Ilonggo na ang nagreklamo nito dahil bukod sa hindi magandang tingnan, posible pang magdulot ng aksidente. Ngayong 2025, spaghetti wires no more na ang naturang lugar. Kitang-kita na ang kagandahan ng heritage sites. Nakatanggap ng papuri hindi lang sa mga Ilonggo, kundi pati na rin sa mga netizen mula sa ibang lugar. Ang 47 anyos na vendor na si Ricardo, masaya raw at nalinis na ang mga nakalaylay na kable sa sentro ng lungsod. Subong yun namin nagidya kayo, nag-awa na yan mo. Sa una, ano tsura yun? Ano man daw mga layan nga luy-luy lang tanan. Itinuturing naman ng estudyanteng si John na malaking tulong ang pag-alis ng buhol-buhol na kable sa turismo ng lungsod. Mas dami kay amuman kay damo po ni turista sa bunga kadto di mas
doon nag-enhance pagkitang beauty sa Iloilo. Kapin pa din nagyang bahan subong. Enero 2 ngayong taon nang sinimula ng Iloilo City LGU ang pagbaklas ng mga kable base na rin sa ordinansa ng lungsod. Bukod sa Calle Real, plano rin ng LGU na ayusin ang mga spaghetti wire sa iba pang kalsada sa lungsod tulad na lang sa Diversion Road. This project is a testament, no, to our commitment to really preserve, no, the heritage and the cultural heritage of Iloilo City while pushing for the modernization. Kim Salinas ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Saksak ang ikinamatay ng isang Pinay na nagbabakasyon sa Slovenia. Ang suspect ang asawa niyang Slovenian. Balitang hatid ni Mariz Umali. Nitong Desyembre lang ng unang beses na magpunta sa Bled, Slovenia ang Pilipinang si Marvel Facturan. Sa mga larawang ipinost online ng kanyang asawang Slovenian na si Mitya Kociancic, nakuha sa labas ng Pilipinas, masaya pa silang magkasama sa tinawag ng Slovenian na best Christmas so far. Pero masaya sanang bakasyon ni Marvel na uwi sa trahedya. Natagpo ang patay sa saksakang Pinay sa kanilang pinagbabakasyonan. Suspect sa krimen ang sarili niyang asawa. Mula doon sa mga report ng na nakalap ng pulis, ang narinig ay may away na dito na napunta sa pagsaksak sa biktima. Sabi ng pulis, pagpasok nila doon sa apartment, patay na yung biktima. Wala nang buhay. Naabutan pa raw ng mga pulis sa lugar ang suspect na agad inaresto at ikinulong. Ayon sa Commission on Filipinos Overseas Tourist Visa, ang gamit ni faktura ng umalis, kaya hindi na sumailalim sa kanilang training. We conduct counseling for the spouses of foreign nationals. Kung saan titingnan namin yung background ng foreign spouse, at nagbibigay kami ng certificate para makaalis sila dito. Tinitingnan namin kung may criminal record ba yung foreign national or kung may pang ibang concern that may require parang additional counseling ng Filipina. Unfortunately, hindi siya pumasok dun sa ruta na yun. Ayon sa DFA, natapos na ang isinagawang autopsy sa labi ni Facturan at nakipag-ugnayan na rin sa ina ng biktima ang ating embahada roon. Umaasa silang may uuwi na ang labi ni Facturan sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Tiniyak ng embahada ng Pilipinas sa Austria na tututukan nila ang kaso. Unang-una para siguraduhin na maiuwi yung mga labi ng biktima. At pangalawa, na syempre may hustisya na mangyayari. Patuloy naming sinusubaybayan at maganda yung ugnayan namin sa pamalahan ng Slovenia. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa malagim na sinapit ng Pinay na kababayan nating pinaslang sa Slovenia at nagpapatuloy ng wildfire sa Los Angeles sa Amerika. Kakausapin po natin si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga. Nakausap niyo na ho ba ang pamilya ng Pinay na pinaslang po ng kanyang Slovenia na asawa at maaari ho bang baka maikwento niyo sa amin kung kamusta po sila? Kapo po nakausap through the radio at pinaliwanag niya sa amin yung paano sila nagkatagpuan o yung anak niya at saka yung lalaki through online marriage lang, online nagkakilala, online courtship tapos dumating dito nung Hulyo. Parang pakasal tapos bumalik, no? Nung December, sumunod yung misis. Sa Tokyo pa kinuha yung visa. Walang embahada pa yung Slovenia dito. Although magtatayo na sila in March. Ang pagkaintindi namin, ang balak kasama na niya doon. Although tourist visa ang punta niya. So, gusto rin niya ng justisya at mauwi na yung labi sa lalong madaling panahon. Pinangakuan din namin nabibigyan namin yung nanay ng financial assistance. Ginagawa po ito ng DFA kapag may nasawi. No? After all, nasa aming jurisdiction to kasi in Department of Migrant Workers para sa OFW, hindi OFW anak nila, no? Nga po. At wala pong attaché doon sa Slovenia. Kaya sabi ni Ambassador Luli, Bernas, nung narinig natin,
gumagalaw na, tsaka todo naman yung suporta sa atin ng Slovenia. Kasi pati sa Slovenia, medyong malaking balita to at na masama rin yung loob nila, nahihiya sila sa nangyari. Kaya, siyempre, masakit to nangyari. Wala pang isang linggo siya. Apo. Lahat ng babayan. Kaya sinusubukan lahat. Although, ang yun lang issue, no, kung kamusta yung mental health. Yun nga po. Kasi may balita na recovering siya from mental illness. So, maaaring yun may dahilan kaya niya ginawa to. Or, lahat inimbestigan. Pero base po sa Slovenian authorities, meron ho ba na establish kung ano ho ang motibo ng pagpatay? Bukod po dun sa sinasabing baka meron siyang mental illness? Wala pong final findings pa. Although sinusubaybayan ng ating honorary consul doon, narinig nga natin may away. Pero syempre napaka-disturbing naman na purkit nag-away lang sinaksak na ng gusto. So, malaman din natin sa lalong madaling panahon yan. Pero for now, ang emphasis natin yung pag-uwi ng remains ng labi. Meron po bang criminal records ito pong Slovenian? Batay po doon sa baka nakausap ninyo na counterpart sa Slovenia? Wala po, mental illness. Mental illness. Posible ho ba siyang mapanagot din sa ating batas dito sa Pilipinas para ho magkaroon ng hustisya, sabi nga? Well, yung hustisya dapat sa Slovenia kasi nangyari yung krimen sa Slovenia. Posible kasi po baka ma-determina na hindi naman talaga mental illness kasi sa criminal law at sigurado ako pati Slovenia ganun, yung mga may mental illness hindi pinapursahan sa kulungan pero didetain pa rin, no? Sa mental institution. I mean, ano rin sila, deprived of freedom. Pero posible na ma-determina na hindi naman siya lost ng mental faculties. Ano lang, pure anger, pure wrath, which is not good. In fact, sinabi niya, happiest Christmas, di ba? Sabi niya, report ninyo. So, mukhang hindi yung tao na nababaliw, no? Pero, may we advise, mga kababayan natin, at saka mahirap para sa akin magsabi, nakikidalamhati na tayo, na-announce ng DFA yan, sa pamilya, mahirap magsasabi sa mga Pilipina, huwag basta-basta mag-asawa, pero nakita natin to online, pakasal, punta doon, nangyari. So, kailangan kilalanin mabuti at tulad ng sinabi ng CFO, meron silang seminar para sa mga outgoing na natitira sa abroad. Ito ay para sa immigrants, hindi ito para sa OFW, iba yun. Alright. Okay, marami pong salamat, Yusek, sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali. Magandang umaga. By the way, sa LA naman, tuloy pa rin ang pagtutulong ng ating konsulado doon. 150 pa lang ang Pilipino na wala ng bahay, pero nandun kami para tumulong. Salamat po. Maraming pong salamat. Yan po naman si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Monday well spent para kay 50th MMFF Best Actor Dennis Trillo at wifey na si Jeneline Mercado. Nag-cinema date sila kahapon. Natuwa ang dalawa nang mapansin ang mahabang pila ng viewers para sa 2024 MMFF Best Picture na Green Bones. Thankful lang din, Jen, kahit ang ilan sa viewers ay clueless na ang bidang si Dennis ang naglilibot. Mga mare at pare, habol na sa mga sinihan dahil ngayon ang huling araw ng extended run ng MMFF. Sunod pang mapapanood ang Green Bones at iba pang entries sa 2025 Manila International Film Festival sa California sa Amerika. Mula January 30 hanggang February 2 yan, mga mare. Mga mare at pare, may magbabalik na OPA this 2025. Walang iba kundi si South Korean superstar Lee Min-ho. Kinanunsyo yan mismo ni Min-ho at ng kanyang agency sa kanilang social media accounts ngayong araw. Sa Seoul, inaasahan ang kick-off ng kanyang 2025 Asia Fan Tour na Min-hoverse. Bago siya pumisita sa iba pang Asian venues, kabilang ang Bangkok, Macau, Taipei, Jakarta, Tokyo at syempre Manila, 2023 siya huling bumisita rito para sa isang event sa Quezon City. See you soon, parang Min-ho!
Nagsagawa ng clearing operations ang Meralco sa kahabaan ng FC Tuazon sa Pateros kaninang umaga. Inayos po ng mga linemen ng Meralco ang spaghetti wires o buhol-buhol na kable ng kuryente roon. Inaksyonan na raw ito para maiwasan ang sunog at disgrasya dahil sa posibleng pagtumba ng poste ng kuryente. Naglabas ng gag order ang Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay sa petition for writ of habeas data na inihain ng aktor at host na si Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap. Kinatigan ng korte ang hiling ni Yap dahil kasama sa ihahain nilang verified return o tugon sa petition ni Soto ang pelikula niya na hindi pa nailalabas. Ngayong may gag order, bawal isa publiko ng parehong kampo ang anumang tatalakayin tungkol sa petisyon alinsunod sa sub judice rule. Aminin, may ilang ayaw maligo dahil sa malamig na panahon. Ay, grabe. Ba yun? Parang meron na. Pero sa India, the cold never bothered the millions of Hindu na naglublob sa ilog. Ano kaya ang para sa ba yung mga yan, No. hindi ba? Tingnan natin, Piligo. Kada 12 taon lang idinaraos ang Maha Kumbh Mela Festival. Ito ang itinuturing na pinakamalaking pagtitipon sa buong mundo. Sa unang araw pa lang nito, tinatayang 2.5 million na ang nakikibahagi sa tinatawag na Holy Dip sa lugar kung saan nagtatagpo ang 3 ilog na sagrado sa mga Hindu. Kahit pa nagyayelo ang tubig, naligo ang mga deboto habang umaawit. Paniwala nila, lilinisan daw nito ang mga kasalanan nila. Yan, at magtatagal ng 6 na linggo o 48 days ang festival. Inaasahan pong aabot sa 400 million ang kabuang bilang ng mga Hindu at turistang dadalo. Wow na wow! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.